Inalis ni Hana sa isip si Daniel at ang babaeng nakita niya sa larawan. Pero hindi niya naalis ang panlalamig at panlalambot ng mga tuhod. Pilit niyang isinasaksak sa isip na imposible ang mga nangyayari dahil tsak siyang hindi yon ang babaeng kasama nito. Nakuhanan ito ng nakatagilid kaya imposible. Nabaling ang tingin ng babae sa kanya nang nakangiti. Kumurap si Hana nang maramdaman ang paggalaw ni Erickson. Ginagap ni Erickson ang kamay niyang mahigpit na nakakapit sa siko nito pagkatapos ay hinila palapit sa babae at ipinakilala. Si Senyorita Hana, apo ni Senyor Fortune. Pagkatapos siya nitong i-introduce ay bumaling ito sa babae. Sinulyapan niya si Erickson at casual na ngumiti. Hindi ko alam na may kapatid ka? Inabot niya ang pakikipagkamay sa kanya ni Shalani. Salamat sa pagpunta niyo dito. Maupo ka muna, senyorita. Pinigil ni Hana ang aktong pagtayo sana ni Shalani. Hindi. Hindi na kailangan. Halatang kulang ka sa tulog kaya dapat ikaw ang nagpapahinga kahit papaano. Sa likod ng matamlay nitong mga mata at namumutlang anyo ay nagawa pa rin itong ngumiti ng walang keme. Salamat pero ayos lang ako. Hindi ko kasi maiwan-iwan si Mikay. Maliban sa walang nagbabantay, may trabaho sina Kuya at Jasmine kaya hindi ko sila makumbida pero nagpapasalamat ako dahil dumating kayo. Hindi ko ito inaasahan at siguradong matutuwa si Mikay pag nakita niya kayo. Bumaling ito sa batang nakahiga. Wala man siyang ideya at kaalaman sa mga nagaganap ay hindi niya maiwasan ang makaramdam dito ng awa. Nang magpaalam si Shalani na pupunta ng comfort room at mapag-isa sila ni Erickson ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magtanong dito. Nasaan ang tatay ng bata? Hindi kaagad sumagot si Erickson. Bahagyang binaluktot nito ang katawan. Pinagdaop ang mga palad at nilaro-laro ang hintuturo. Nakaramdam si Hana ng awkwardness sa pagitan nila. Cool. Cool ka lang. Okay lang na wag mong sagutin. It's not necessarily a big deal. Tumuwid ng upo si Erickson kasabay ng paglinga sa kanya. Wala nang ama si Mikay. Sorry to hear that. Kailan pa namatay ang tatay niya? Nakahinga siya ng kaunti ngunit hindi siya ganoon kakumpiyansa. Patuloy pa rin sa pagtatahipan dibdib niya. Humihiling siya ng palihim na sana'y hindi si Daniel ang ama nito. He grinned his teeth. Hindi pa tayong gagong lalaki na yun? Buhay na buhay siya. Nakita ni Hana ang pagkakuyom nito ng kamao na para bang nagtanim ito ng napakalaking galit sa ama ni Mikay. Pinukulan nito si Hana ng hindi maipaliwanag na tingin. Dama niya ang panunuot ng tingin na yun ni Erickson sa buo niyang kalamnan na para bang maging sa kanya ay may puot itong nararamdaman. What exactly do you mean? Tama ang narinig mo. Kumalma ang tinig nito. Iniwan sila ng lalaking yun para lang sumama sa iba. Paano mo nalaman na may ibang babae si... Natuon ang tingin niya sa bata. I mean, yung ama ni Mikay. Tumayo si Erickson at umupo sa paanan ni Mikay. Nasaksihan ko ang hirap at pasakit ng kapatid ko. Yung maliligayang araw na kasama niya ang lalaki na yun, saksi ako sa relasyon nila pero simula nang malaman niya may sakit ang bata, tila kinapos ng hininga at biglang napahinto sa pagsasalita. Unti-unti na siyang nagbabago. Hanggang sa nalaman ko mula kay Shalani na tuluyan na itong umalis at hindi na nagpakita sa mag-ina. Mapait itong ngumiti nang humarap kay Hana. At ang mas masakit, magpapakasal na si Daniel. Marahil nga, kasal na sila ng babae niya. Parang may bombang sumabog sa tainga ni Hana. Lalong hindi siya maaaring magkamali. Sa nabanggit nitong pangalan, ang kaba at takot niya ay mas lumala pa. Nag-aalala siya sa mga posibleng maganap at hindi niya kasalanan. Wala siyang alam. Pero paniniwalaan kaya siya ng mga ito? Walang dudang iisipin lamang nila na nagmamalinis siya. Pero mas lalong wala siyang balak na aminin kay Erickson na naging ugnayan nila ni Daniel. Hinagod niya ng tingin ang nakatayong binata sa harapan niya. Nag-aapoy ang mga mata nito na mas naghatid sa kanya ng takot. Bakit hindi mo siya hanapin at kausapin para mapag-alaman mo ang katotohanan sa nagawa niya? Tanging nasabi niya sa kabila ng tensyon. Hindi na kailangan dahil baka kung ano pa magawa ko kapag nag-cross ang landas namin pati ng babae niya. Puno ito ng galit at nagngingit-ngit.
Paano kung malaman ni Erickson na siya ang babaeng tinutukoy nito? Magkakaroon pa kaya siya ng puwang sa puso ng lalaking unti-unti na rin na nagpapahilom sa sugat na dulot ni Daniel sa kanya na ngayoy kinamumuhian din pala nito? I know how painful it was, pero lahat naman tayo mga nasasaktan ay nagkakaroon ng pagkakataong tanggapin ang mga masasakit na pangyayari sa buhay natin at dumarating tayo sa proseso ng paglimot. Hindi man ganoon kadali o kabilis pero makakaya natin kung gagawin natin at kung makakapagpatawad na tayo. Nakakaunawang tumango si Erickson. Sana nga, kaya na naming magpatawad o lumimot. Sana. Napalunok ng marahas si Hana. Was it all a coincidence or a destiny? Naisip niyang sumisikip lang talaga marahil ang mundo nila and all that happening is real. Kanina ka pa hindi nakibu dyan. Ayos ka lang ba? Hinawakan ni Erickson ang magkabilang pisngi niya sa kainangat at sinilip ang magkabilang mukha niya. Wala ka namang sinat, pero yung itsura mo hindi ko kayang ipinta. Tinapik ni Hana ang kamay nito. Tse! Wag mo na ako isipin, tara na at mukhang mapapalaban tayo sa pilahan doon sa counter. Pagdadahilan niya, nagpatiuna siya sa paglalakad. Sumunod naman ang binata na tulak ang trolley. Tama si Hana, crowded ang grocery store. Ayos ka lang ba talaga? Yung totoo. Panunoksong tanong niya muli nang magkasabay sila. Iniba ni Hana ang direksyon. Ang sabi mo, sa bayan tayo pupunta. Napakamot ng ulo ang binata. Pasensya ka na kung sinabi kong ospital ang pupuntahan natin, baka hindi ka kasi sumama. Oo, talaga. Malamang talagang hindi ako sasama. Direkta niyang sagot. Hindi ka okay. Anong gumugulo sa'yo? Muling hirit nito. Napailing si Hana at pabagsak na nilagay sa trolley ang 6 na piraso ng cup noodles. Ika-10 na ang questions na yan na. Nagpatuloy siya sa unahan kung saan nakapila ang iilan pang cup noodles. So, binilang mo? Nakasunod nitong pangungulit. Nakapamewang niyang hinarang ang tulak-tulak ng binata. Umuusok ang ilong niya sa kakulitan nito pero hindi niya magawang magreklamo o magalit. Sa halip ay gusto niya itong laging sa tabi niya. Not until that moment na malaman niyang magkakakonektado silang apat ni Daniel at Shalani na siya pala ang naiipit sa sitwasyon. Okay, itinaas nito ang kanang palad sa ere at lumapit sa binata. Binilang ko nga at kung pwede ko lang i-record at iparinig sa'yo, ginawa ko na. Pabulong niyang sabi na sinadyang ilapit ang mukha kay Erickson. Natawa ng malakas ang binata na nakaagaw atensyon sa ibang customers. Pinandilatan siya ng mata ni Hana. Pasensya na ho kayo at malakas ang trip ng misis ko. Mabilis itong nakalapit kay Hana. Inakbayan siya nito. Nagkangitian ang ibang nanonood sa kanila. Naglilihi po kasi. Pilyong dagdag ni Erickson na hinapit siya papalapit dito. Naisiksik niya ang mga sarili sa malapad na dibdib ng binata. Dahil sa pagkapahiya ay nakurot ni Hana ang tagiliran ni Erickson na ikinalundag dito ng bahagya. Aray! Malakas nitong angil. Shh! Kanina ka pa ha? Kita mo kanina pa tayo pinagtitinginan dito? Inggit ang mga yan dahil napakaganda ng misis ko. Masyado na siyang flattery dahil sa mga pinagsasasabi nito. Tinawag siyang misis at ngayon napakaganda niya. Lumulundag tuloy ang puso niya sa kilig na para bang nagbalik siya sa pagka-sweet 16. Pero, bahagya rin siyang nakakaramdam ng disappointment. Sinaway niya ito. Tumigil ka? Nakinig naman ito pero nanatili ang ngiting nakaplaster sa mga labi nito. Nakakahiya naman sa'yo. Ang dami kasi nitong pinamili mo para sa mag-ina pero sigurado akong mapapasaya mo sina Mikay at Shalani. He said sincerely. Changing the subject, ipinagpapasalamat yun ni Hyacinth. Alam mo ba kung bakit ko to ginagawa? Then, tell me, why are you doing this? I hate seeing people in pain. Malungkot niyang sabi at tiningalan si Erickson na nakatitig lang din sa kanya. Kaya mas masaya ako kapag nakikitang masaya ang pamangkin mo. Lalo ka na. Pasimple niyang dagdag. Bata pa siya pero she paused. Naramdaman niya ang paghaplot ni Erickson sa kanyang buhok at inakbayan siya. Dahil ba kay Mikay kaya ka malungkot? O may iba kang pinagdadaanan? Natahimik si Hana.
Nabasa kaya nito ang laman ng kanyang isipan? O baka gusto mo nang umuwi? Pwede naman kitang ihatid na pabalik ng villa, baka pagod ka na. Malumanay nitong sabi. Nagbaba siya ng tingin. Hindi sa ganoon. Marami pa kasi siyang pwedeng gawin, maglaro, mag-aral, and etc. Pero tingnan mo siya. Kumalas siya at dinampot ang kung anong mahawakan niya. Nagpanggap na naroon ang focus niya. Nakaratay siya sa ospital na yun. Tumingala siya sa puting kisame upang ibalik ang gusto na namang umagos ng mga luha. Siya ang nasasaktan sa nakikita lalo pa at ang batang babae na yon ay may kaugnayan kay Daniel. Bunga ng pagmamahalan nila ni Shalani. Wala man siyang kaalaman pero hindi mabubuo si Mikay kung walang sparks na namagitan kina Daniel at sa ina ni Mikay. Sumikip bigla ang dibdib niya na maalala ito. Excuse me, hintayin mo na lang ako sa counter. Mabilis siyang nagtungo sa corner ng mga prutas. Bilisan mo lang, ani Erickson. Pagkatapat sa malapad na pader sa dulong bahagi ng mga prutas na walang tao, ay doon niya pinakawala ng kanina pa nagbabadyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maramdaman ng paglapat ng mainit na palad sa kanyang kamay. Hana? Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay na nakatakip sa mukha. Napayakap siya na mahigpit sa taong nasa harap niya. Sinundan pala siya nito. Magbibigay ako kahit magkano. Mailigtas lang ang buhay ni Mikay. Aniya sa gitna ng pag-iyak. Batid niyang hindi siya mapapatawad ng Diyos sa kasalanang nagawa niya kaya babawi siya. Hinagod ng binata ang likod niya. Tama na. Tama na muna ang pag-iisip mo ng marami. Pasasaan ba at magiging maayos din ang lagay ni Mikay? Kumalas siya at tinuyo ng palad ang basang pisngi. Nandito lang ako. Pilit siyang umiti pagkatapos. Salamat. Blanco ang mga anyong sagot ni Erickson kaya mas lalong nakaramdam ng pagsundot ng konsensya ang dalaga. Palihim siyang nagdasal. Sana nga ay magiging maayos din ang lahat. At sana ay mapatawad siya ng mga taong nasaktan niya sa kasalanang hindi niya sinasadyang mangyari. Buhat nang umalis sila sa ospital ay napapansin niyang lagi na lang panakaw na nakamasid sa kanya si Erickson. Hindi niya dapat yun ipinagtataka pero sa tuwing nakatitig ito sa kanya ay parang pinaghihinaan siya ng loob at nanenerbiyos. Nabigla rin siya sa kalambingan nito. Tulad na lamang ngayon na inaalalayan siyang makababa sa kotse. Kiemeng ngumiti si Hana. Sanay naman siya sa treatment na ganoon pero kung bakit kay Erickson ay parang naiilang at nahihiya siya? Previously ay nagiging mahinhin na siya at yun ang isa pang ipinagbabago niya sa sarili gayong hindi naman yun ang kinalakan niyang gawi. Thank you and good night. Unang hakbang pa lamang niya ay hinarang na ni Erickson ang daraanan niya. I will lead the way, just stay beside me. Kinuha nito ang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Ni hindi siya tumutol. Ayaw niyang tumutol. Nagugustuhan niya ang mabining haplos nito sa balahibo niya. Kapag nararamdaman niya ang init na nagmumula sa katawan ni Erickson ay nagkakaroon yon ng kakaibang init sa kalooban niya. Nagmamaneto siya pag nakadikit ang mga balat nito na hindi niya dati naramdaman kay Daniel. Napaka-unfair para sa kanya ang mga dandaming gumugulo ngayon na pigilan man niya ang sariling hindi maging apektado, ang mga nangyayari ay kabaliktaran lagi. Binitiwan lamang siya nito nung paakyat na siya sa hagdan. Nagpaiwan ito sa baba. Para siyang prinsesa sa lagay na yon na habang nakamasid ang prince. Sa sandali! Pigil ni Erickson sa kanya nang nasa pinakahuling baitan ng hagdan na siya at nasa aktong pagbubukas ng pinto sana. Napahawak si Hyacinth sa balustra ng hagdan. Sandaling nilingat si Erickson na paakyat na din. Hindi pa man ito nakakapagsalita ay inunahan na niya. May nakalimutan ka bang sabihin? Kung tungkol kay Mikay at sa itutulong ko, huwag mo nang isipin yun. Ako na ang bahala sa pagpapagamot niya. Nang mapatapat si Erickson, hindi niya inaasahan ang pagangat ng mga palad nito patungo sa magkabila niyang pisngi. Ikinulong sa mainit nitong kamay ang diamond shape niyang mukha. Ikaw ang may nakalimutan. Pagkasabi niyon ay mabilis ang pagdampi ng mga labi nito sa mga labi niya. Ngunit sa paglapat niyon ay naging marahan at maingat. Hindi niya nagawa ang umiwas. And the worst thing is muli na naman siyang nagpaubaya, nagparaya at nadarang.
Erickson kissed her once, slowly and let it lost for a second. Then he slowly drew his lips away, keeping him close enough to Hyacinth's lips that it seems they are almost touching but aren't. I like you. Pabulong nitong wika, pakawalan siya. Nabigla ang huli sa revelasyon na yun. Tama ba ang narinig niya buhat kay Erickson? O mas inaasam niya mula dito ang salitang mahal kita? Sa halip na gusto siya nito. Napakabilis naman yata. Naka-move on na nga ba siya o nangungulila? Sa halip na magbunyi ang puso niya sa nalaman ay nabalot siya ng kaba. Pero mapipigilan ba niya ang utos ng kanyang damdamin? Hindi ko alam kung kailan nagsimula tong paghanga ko sa iyo pero hinahanap-hanap ka ng paningin ko. Pagtatapat nito nang nakatunghay sa mapupungay na mata ng dalaga. Nanatiling walang kibo si Hana. Hana? She simply pressed Erickson's nose upang iwasan ang nagtatanong nitong tingin. Papasok na ako? Pinigilan muli siya nito sa pagakbang at pagakyat. Nagpaliwanag ito na para bang guilty sa ginawa. Wala akong ibang intensyon. Gusto kita. Nagbaba siya ng tingin pero desidido ang binata sa pakay. Inangat niya muli ang mukha ng nakayukong si Hana at muli niyang pinalasap ang tamis ng halik sa nakaawang na labi nito. In between kisses, she gently bit Eros' lower lip, letting her teeth graze his lip as she pulled away. Hindi yon ang una at pangalawa o pangatlong beses na nahalikan siya ngunit yun ang muling pagkakataong nakadama muli siya ng init mula sa kaibuturan ng kanyang pagkababae. Pagkatapos ng unang pagdalaiti ng mga labi nila kanina sa kotse, sa hindi maipalawanag na kiliti mula sa ginawa ni Erickson, ay bigla siyang napaungol. She moaned beyond those deep emotions. Pero sandali lang dahil sandali rin siyang pinakawalan ni Erickson. Kapwa nila habol ang paghinga ng maghiwalay pero nanatili ang mga kamay nito sa baywang niya. Hana? Sambit ni Erickson sa pangalan niya nang bitiwan siya nito. Doon sila tila natauhan ang bawat isa na itulak niya sa Erickson. Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo. Tinalikuran niya ito pero mabilis siyang nahawakan sa bisig. Siyempre, alam ko at sigurado ako. Hindi mo na ako tinatawag na senyorita. Gusto na kita, senyorita? Ulit nito. Umiling ang dalaga. Naguguluhan ka lang ngayon. Paano si Jasmine? Sigaw ng kanyang utak. Pagtataksil ang ginagawa nila. Sa mismong pinsan niya pa. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Umiling muli ang dalaga at idinikit ang hintuturo sa labi ni Erickson. Look, hindi ko intensyon na saktan ang loob mo pero mas makabubuting magkaibigan na lang tayo. Ilang segundo silang natahimik at nagtitigan. Si Erickson ang naunang sumuko. Naiintindihan kita. Pasensya ka na kung nabigla kita. Napasuklay ito sa maalong buhok. Hindi mapigilan ng dalaga na huwag sisihin ang sarili sa sinabi ngunit humingi man siya dito ng pasensya ay huli na. Malakas na hampas ni Erickson sa manibela ng kotse. Nagngingit-ngit siya sa puot pati na sa kanyang hangal na nararamdaman. Pinaharurot niya ang sasakyan at kung saan man siya dalhin ng gulong niyon ay wala siyang pakialam. Magkaibigan na lang tayo. Those words circling over his head a million times na parang nais na sumabog niyon sa magkabila niyang tainga. Natigil siya sa pag-iisip na maramdaman ang pag-vibrate ng kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng car stereo. Pinatay niya ito nang mapagsino ang tumatawag subalit ilang minuto lang ang nakalipas ay muling tumunog ang aparato. Iisang tao lamang ang tumatawag, si Senyor Fortune. Palamang ay may nalalaman na ito sa namamagitan sa kanila ni Hana kung mayroon nga bang namamagitan sa kanila. Napilitan siyang sagutin nang wala itong tigil sa pag-vibrate. Bumalik ka na sa villa. Bungad ng nasa kabilang linya pagkapindot niya ng answer key. Hayaan mo muna ako mapag-isa. Sumusuko ka na ba? Pinakawalan niya ang isang sarkastikong ngiti bago sumagot. You know me well. Matipid niyang sabi. I'm glad to hear that. Kaya mag-uusap tayo ng masinsinan ngayon. Para saan? Para sabihin mo uli na huwag ko siya hayaang mahulog ang loob sa akin? Hindi ba't yun naman ang balak mo noong una pa lang? Ang mapaibig ko siya?
Huwag mo nang ipagpatuloy. Hindi pwede. Mabilis niyang tutol. Paano kung sabihin ko sa'yo na mahal na namin ang isa't isa? Pwes, hindi yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko lang na may responsableng tao para sa kapakanan ng apo ko. Nailayo ni Erickson sa tainga ang telepono dahil sa lakas ng bulyaw na nasa kabila. At ako, nakita mong gamitin para doon? Nakalimutan mo na ba na sa'yo rin mismo nang galing yan? Dinig niya ang mabilis na paghinga nito na parang hinahabol, kaya pinakalma din niya ang tumataas ng pride. Maiintindihan mo ako pagdating ng tamang panahon, Erickson. Hindi na siya umimik. Hahaba lamang ang diskusyon nila kapag sumagot pa siya. Nakikita niya ang maamong mukha ni Hana. Inaamin niyang ayaw niya ang ayos at galaw nito at pinag-aralan niya ang bawat anggulo ng pagkatao ng dalaga bago pa man siya pumasok sa poder ng lolo nito, na sa unang pagkikita nila ay hindi na siya namangha. Yun nga ang babae. Pero labis pala ang gandang taglay nito mula sa malapitan at hindi lamang sa mga larawan. Aaminin niyang hindi niya napigil na humanga dito, na kahit paulit-ulit at ang kagaspangan ng ugali niya ay hindi niya mapigilan ng damdaming huwag makaramdam ng kakaiba. Nakakalito, na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam ang kasagutan kung bakit siya nagkakaganito. Hihintayin kita, anito. Pagkasabi niyon ay tinapos din nito ang usapan. Natauhan mula sa malalim na pag-ilusyon si Erickson. Napahilama siya sa muka. Wala ng tao ang nasa kabilang linya pero nanatili pa rin siyang tulala. Umiibig na nga, kaya siya sa dalaga? Mabilis siyang nag-U-turn sa direksyon pabalik ng villa. Kailangan nga nila mag-usap ng matandang lalaki. Hindi kaagad pumasok si Erickson. Nakatulog na lamang siya sa sasakyan habang hinihintay na mag-umaga. Sinugod niya kaagad ang matandang lalaki sa kwarto nito. Nakaharap ito sa TV at seryosong nanonood. Hindi ko ititigil ang nasimulan ko na. At alam mo na, hindi kita susundin sa pagkakataon na to. Umikot si Erickson at tumabi dito. Hindi makapaniwalang umiling ito. Lumalaki na nga talaga ang ulo. Parang kailan lang. Tama ka. Parang kailan lang. Nang dahil sa pagbabayad mo ng utang na loob, kaya ako nananatili pa rin sa poder mo, hindi ba? Pigil hiningang sabi ni Erickson. Napatayo mula sa pagkakaupo ang matanda. Hindi yan totoo. Naglabasan ng ugat sa nakakunot nitong noo. At ano, ang totoo? Nakaya mo kami tinutustusan ng kapatid ko at kaya ako ang nagmamahala sa mga ari-arian mo ay dahil sa pangako mo sa isang taong yumao na? Bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Kung paano sila napunta sa poder ni Senyor Fortune. Sa bawat paglipas ng mga araw ay nakasunod na sa kanya ang alaala ng gabing yon. Ang sakunang nagpaulila sa kanila na Shalani. Ang mami nila ay isang veterinarian. Doon niya marahil naman na ang pagkalinga sa mga hayop at ang daddy nila ay isang documentarist. Pauwi sila noon mula sa isang family occasion nang biglang bumunggo ang isang van sa sinasakyan nilang kotse. Napasa po si Erickson sa noo. Kung umabot pa sana sa ospital ang mga magulang nila, pero huli na. Kapwa ito dead on arrival at wala siyang ibang sinisisi kundi ang may gawa niyon, ang taong kaharap niya ngayon. Igalang mo ako, Erickson. Tanging naisagot niya. Alam mong aksidente ang nangyari. Alam mo rin na kaya kami nangako sa mga magulang mo bago sila bawian ng buhay ay dahil mga bata pa kayo at walang muwang sa buhay sa mundo. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. At kaya ka naririto sa pamamahay ko ay dahil itinuring na kitang tunay na kadugo. At sa'yo ko nakikita ang aking kabataan. Nasa tono pa rin ito ang emosyong pilit na kinikimkim. Kung tutuusin, pwede kong ipagkatiwala ang lahat ng ari-arian ko sa iba kong mga apo. Napatingin ito sa gawin ng walang hibong binata. Pero malaki ang tiwala ko sa kakaibang kakayahan mo. At kaya ikaw rin na napili kong mag-aalaga kay Hana habang buhay. Naupo itong muli at inayos sa tabi ang tungkod. Inaasahan na yun ni Erickson. Kinasusuklaman man niya ang matanda ay wala na siyang magagawa. Masakit mang tanggapin ang lahat ay huli na. Hayaan mong siyang magdesisyon sa sarili niyang buhay dahil hindi siya networking business na pwedeng i-share para lumago. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya, bago tuluyang lumabas ay muli siyang nagsalita.
At huwag mong ipagpilitan sa akin na kakalimutan ko na lamang ang lahat ng ganoon kabilis. Madali ang magpatawad, pero hindi ang makalimot. Makahulugan niyang dugtong. Natagpuan niya ang sarili sa lilim ng nag-iisang punong santol sa likod ng mataas at matayog na villa. Magkadaop ang mga kanyang mga palad sa likod ng ulo habang nakasanda sa mahabang bench na yari sa ratan. Ang sarap dito, ano? Malamig ang hangin at sariwa ang simoy nito. Hindi niya nilingon ang nagsalita sa kanyang likuran o pinag-aksayahan ng panahong sulyapan man lang ito. Mabibighani na naman siya sa mga ngiti ng dalaga at kapag nagkataon ay hindi na naman siya makakapagpigil.